Hello mga guys, welcome back sa aking YouTube channel. So for today's video, magluluto tayo ng ating pangmalakasang pork dinuguan. Pero bago yan, like and subscribe naman dyan. So to start off, lagay tayo ng mantika sa ating wok. Siguraduhin lang na yung buong side natin is may mantika para maiwasan yung paninikit mamaya sa lalong-lalo na ng ating mga karne. So ayan, naglagay ako ng luya, bawang, sibuyas. So sabay-sabay na natin siyang nilagay since nakaset naman yung ating kalan into high flame. Isa-isa lang ang paglagay para mas madaling makita sa camera. At ayan, halo-halo lang para maiwasan din yung pagtusta nung isang side lang. At maiwasan din yung paninikit. At ayan, patuloy lang ang ating paghalo para maiwasan yung paninikit, yung pagkatusta, at para hindi masyado mag-focus yung init sa isang side lang. At ayan, next na nating nilagay ang ating kamatis. Kung mapapansin niyo is hindi ko siya sinabay sa ating bawang sibuyas at luya kanina kasi ang ating kamatis ay may liquid component na kapag nilagay natin kasama ng ating bawang sibuyas is hindi na magtutuloy yung pagluluto or paggisa ng ating bawang sibuyas. Kaya separate ang ating paglalagay ng ating kamatis. So yan, igitna muna lang natin siya at hayaan nating maluto. At pag tagal-tagal, ayan, medyo pinipit-pit ko siya para medyo magbukang pasty yung texture ng ating kamatis. Yan, medyo haluin din natin ng kaunti kasi otherwise didikit yan sa ilalim. Sunod na natin ang ating baboy. Itong part na kinuha ko is pork kasim. Pwede naman din kayong gumamit ng anong preferred ninyo part like liempo, tenga. Sa akin na kasim na lang ang pinili ko para medyo madali ring palambutin. So haluin lang natin siya ng kaunti hanggang sa mag-brown na yung mga medyo pinkish na ating patanggal yung pagka-pinkish ng ating mga karne at maging light brown. At ayan, naglagay din ako ng patis para mas ma-rehydrate at lumabas yung meaty flavor ng ating baboy at makatanggal din ng lansa. So patuloy lang ang ating paghalo. Sa akin mas preferred ko na tinutos itong ating kawali para mas nahalo ng equal. Kumbaga sa baraha naibabalasa mo ng maayos yung pagkain, yung karne. At ayan, next ko nang nilagay ang ating suka. Sabi nga ng nanay ko, shoutout kay mama, na ang sekreto daw ng masarap na dinuguan ay sa dami ng suka na mailalagay mo. At ayan, medyo hayaan muna natin siya ng konti, hintayin natin siyang kumulo. Sabi rin ng mga matatanda, di ba, pagka ganyan daw is wag mo nang haluin yung suka kasi daw baka mapanis. Hindi ko alam kung ano yung scientific term, pero
wala naman siguro masama kung susunod tayo. So yan, medyo kumulo na. Pwede na natin siyang haluin. Isa pang reason kung sa paglalagay ng suka is para maiwasan yung pagkapanis. Hindi siya madaling mapanis, lalo't may kamatis yung dinuguan natin. Sa iba, alam ko sa ibang version ng mga dinuguan hindi sila nagkakamatis, pero ito yung isa din sa mga sekreto ng masarap na dinuguan namin. So next is eto na yung ating dugo. So mapapansin nyo guys, medyo may nagyayelo pa siya, no? Kasi sa totoo lang 2 days ago pa nung binili ni mama tong ating dinuguan, at since medyo hindi pa ako ready magluto nito, in-stock niya muna sa ref at nilagyan niya ng suka. Isa rin yung sa technique guys, para kung magbibili kayong dinuguan at just in case magbago yung plano ninyo, magbago yung ano niyo sa pagluluto, at isip nyo bukas nyo lang lutuin o sa isang araw, lagyan nyo lang ng suka at i-stock nyo sa freezer. Malaking bagay yan para hindi madaling mapanis yung ating dinuguan, kagaya nga nito. Kaya kung mapansin nyo, may nagyayelo pa siya, pero goods pa yan, okay pa yung amoy niya. So yung suka ang makakatulong para hindi siya madaling masira. Hindi mo siya kailangang isa lang sa kalan guys, basta yung mismong dugo, lagay mo lang ng suka, haluin mo ng konti, lagay mo sa ref. Pwede yan kahit mga 2 to 3 days mo lutuin, basta nakalagay sa freezer. So ayan, pakuloyin lang natin siya ng konti, at once na medyo, kung mapansin niyo, medyo may pagkulo ng nagaganap sa ating kawali, naglagay ako ng tanglad, pampabawas lansa, at dagdag bango para sa ating dinuguan. So ayan, tinakpan ko lang muna, takpan muna lang natin, pakuloy ng konti, at ayan, medyo napasobra ng kulo, medyo umakit ng konti yung ating sarsa sa takip natin, pero okay lang yan. At yun na nga, konting kayod lang sa ilalim kasi mukhang medyo nanikit ang ating dinuguan. Pero goods pa yan, hindi naman siya hindi naman siya sunog. Medyo nanikit nga lang ng konti dahil syempre manipis ang ating wok. So at this point medyo konti pa, hinaan na lang natin siguro din yung apoy para maiwasan yung paninikit sa ilalim, at konting konting init pa ng sa kawali. Pero bago yan, tanggalin muna natin yung ating tanglad, kasi medyo pag medyo tinagalan mo pa at hindi mo dyan yung tanglad natin, medyo may konti na yung pahit, hindi na rin siya maging ganun kasarap. So next, kung nilagay ang ating sili, dalawa lang nilagay ko muna kasi mahirap na, puro mga bata. Yung aking dalawang chikiting na babae ay hindi masyadong sanay sa maanghang na pagkain, at baka mapatapang hindi na nila kayang i-take yung anghang ng ating dinuguan. So ayan, check lang kaunti, medyo okay naman na yung dinuguan, yung karne. Pero mas ganda sana siguro kung medyo maganda yung medyo pag kinagat mo madali na matunaw. So ayun, pinukulan ko muna ng konti, ininin muna natin ng konti sa mahinang apoy, at adjust na tayo ng kaunting panlasa. So eto, naglagay ako ng sinigang mix, no, para mayroong kagat asim na medyo kakaiba sa ating dinuguan. At naglagay din ako ng magic sarap or any seasoning of your choice. So
medyo halo-halo lang ng kaunti para ma-distribute yung lasa ng ating flavorings na nilagay natin. At sunod din, dagdag ako ng kaunting patis. So sa akin yan, kayo nang bahala kung gusto ninyo na medyo matabang. Ako medyo mataas kasi ang timpla ko. Yung iba kasi ginagawa nila is yung naglalagay sila ng patis sa platito at lalagyan ng sili. So ito ang aking final touch, asukal, konting halo. Maganda rin ang ating asukal na nilalagay sa mga pagkain kasi medyo bukod sa medyo na hindi siya naging ganun kadaling mapanis, nagiging ano rin siya, parang substitute mo sa mga seasoning like ng mga magic sarap o mga seasonings. At ayun, so far sa panlasa ko okay na. So ready to serve na ang ating pangmalakasang dinuguan. And again mga guys, palike at subscribe naman po dyan.